Halloween 2017. Mag-asawa yan. So, we'll be using Molchanov Education. Okay? Molchanov, pining-pining ka. Pero pagod ka din dyan eventually, right? So, kailangan mong gamitin yung float na yung katawan mo without any effort. You're breathing. Okay, so kakatapos lang nung first session namin. So nag-start siya na almost 9 ba or 8 na din, nakapag-lunch na din. So sa first session, ayan, medyo hirap lahat. I think kailangan lang mag-focus at first is the yung equalization. Medyo mahirap siya. Actually, yung breath hold is hindi siya ganun kalaking factor. Ang magiging factor talaga is yung equalization kasi sobrang sakit niya sa tenga as you descend. Lalo na pag sinubukan na yung pataob. Pero nakakatuwa din kasi karamihan is non-swimmers. Si Jeka is non-swimmer pero nagawa pa rin niya yung pinapagawa. And mukha siyang madali. Matatanggal talaga yung takot sa tubig pagka non-swimmer. Pinag-lunch lang kami, rest ng konti, almost 2 hours break. Tapos balik na ulit. Maganda rin yung weather. Tsaka yan, kung titignan, wala masyadong tao kasi. Kaya almost solo namin. Actually yung room nga is good for 6 pero I think kami lang yung naka-avail ng aircon room. 4 lang kaming nandito. So, baka pinaghiwa-hiwalay na lang nila. Pero malaki yung room nila. Maayos din naman. If you're going to focus on just yung free dive introduction, maganda na to, malinis na. Tapos yun pala, syempre, uso naman yung pag-take ng video. So, actually, dala ko yung waterproof na Insta360. Pero hindi rin siya nagamit kasi si coach meron ng gamit. Hindi mo na kailangan ng sarili mong camera. So, they will provide it for you. Kaya, yun, kung habol mo is uploads din ng videos, hindi mo na kailangan magdala ng maraming gadgets kasi sila na yung mag-video for you.
Okay, so kakatapos lang nung afternoon session, which is the second one. So, yung third will be tomorrow morning. So, I think yung entire group namin is maganda naman yung naging progress. But unfortunately, ako kasi, nag-struggle talaga ako do sa equalization. Yun yung naging problem ko do sa first session eh. So, kaya kong i-hold yung breath ko ng matagal, pero yung pressure talaga sa tenga masyadong masakit. And then, unfortunately, netong second session, kung kailan medyo nakukuha ko na yung proper equalization, ang nangyari is nag-nosebleed ako. Sabi dahil daw sa sobrang sikip nung mask ko kanina. Pagka ganun pala, pag nag-nosebleed pala or any bleeding, possible din daw kasi sa eyes, hindi na pwedeng mag-dive. Nanonood na lang ako. Andun pa rin naman ako sa open water habang ginagawa nila misis yung mga activities, like yung mga dive na pinapagawa. So, hopefully tomorrow, mas okay na. Huwag na sana akong manosebleed ulit. Pero so far, enjoy naman. Maraming matututunan at saka makikita mo talaga yung progression nung ginagawa. Kaya step by step process talaga. Tapos yun si Mahal kasi is non-swimmer. Pero ngayon, ayan, nakakalutang na siya, tsaka confident na siya. Actually, natalo na niya nga ako do sa depth. Parang yung kanina nung okay pa ako, nasa 4.4 ata, 4.5 yung sabi na naabot ko. And pagkadating sa kanya, sabi daw, 4.6. Almost nandun na siya kasi yung sinet-up daw na tali. Nung sa second session na is mas mababaw. Pero 5 meters lang ata. Halos nandun na siya sa baba kanina. Tapos yun, nakakapag-chill pa siya sa baba. So hopefully tomorrow at least sabay tayo sa ganun. Beneficial din daw na nagpunta kami dito during the weekday. So, nagpunta kami ng Wednesday. Hinabol ko rin talaga na yung pagpunta namin is weekday para wala masyadong tao. So, sakto-sakto naman. 4 lang kaming tinuturuan ni coach, which is pagka weekend daw is usually mahina na yung 6. Yung ganun daw. Pero yun mas maganda daw kasi mas natututukan niya nga. And even yung mismong pwesto kami lang yung free dive kanina. Kaya sobrang enjoy din. So yun, I think mas mare-recommend ko, lalo na pag yung hindi pa confident or medyo mahiyain, it's better to go weekday para naman, solo nyo yung lugar.
Yan. Hanggang ngayon meron pa rin pag Tubig. hindi na siya tubig. Yung pagkakaramdam pag nag-equalize, tumutunog siya palagi. Possible daw pala pag hindi nag-equalize ng maayos, ganun yung nangyayari. Nagdudugo yung ilong. Pero iba yung pressure pag pagkapaakyat ng Baguio kesa dun sa pagpababa. Mas masakit pag paano pa ilalim. Pababa, oo. Ano, ulitin pa natin. Okay lang. Sarap sana siyang gawing once a month. Once a month, Hmm. twice. Once a month tayong tatakas. Yung gusto kong gawing segment sa sa YouTube na, kasi diba, may mga videos na tayo na sama sila palagi. Yung mga malalapit lang na takas overnight. Kaya siguro kung sila matuturuan ng ganun. Pero ang bilis ng oras, pagka nandun, papansin mo, Napapansin ko pag pagod na ako. gulat ako nung nakaka 2 hours pala tayong nandun. Pero kung iisipin mo, ilang beses lang tayong Dumadive, no? Noong umaga parang 6 eh. Dami nun, grabe, pagod na pagod ako doon. Nagmamadali kasi tayo nun. Di ba yun din yung evaluation niya after nung first session, tapos nung afternoon na, yung sinabi niya, yung masyadong madaliin, mamadaling bumaba, tapos pagkadating sa baba, umaangat agad. Pero sobrang laking factor nung huwag kang magmadali pababa. Sobrang laki. Doon na ako nakalalim eh. Hindi ko minadali. Kaya iba talaga yung pressure pag nakataob na. Kanina, hindi ko na ma-feel yung difference nung heat first sa Taob. nakataob. Nung nakataob ako, okay na ako. Pero yun talaga, tiniis ko yung unang malalim ko. Oo. Tiniis ko yung masakit. Kala ko nga may magbe-bleed sa akin eh, kasi ba talaga yung sakit niya. Yung parang may tumutusok na, parang gusto na talaga i-penetrate yung sa loob. Tapos yung pag-hold pa ng hinga, na bibilisan ako dun sa pag-hold ko ng breath ko. Ko alam kung nagpapanik ako, Pagka alam mo yung pagka nare-realize ko na inang tagal ko na dito yata. Akin, parang yung last, doon ko lang din naramdaman yung sinasabi niyang yung first contraction. Ito yun eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung pagkaahon ko talaga, pagod na pagod ako. Kasi nung nag-contract na, parang doon ako bumitaw. Pero nung pagbitaw ko, parang na-realize ko na, kaya pa pala. Kaya ako nag-swim pa palayo. Tapos yun na yung sinabi niya na ang maganda nga yung kuha. Kasi hindi na ako humahawak sa salbabida. Ang galing. Nakakatawa lang no, nagtanong na na yun hindi marunong lumangoy, ikaw lang yung nagtaas ng kamay. Pero ikaw yung pinakamalalim yung napupuntahan, ikaw yung maganda yung progression. Narinig mo ba yung sinabi ni Coach AJ nung pwede? Practice. Pwede daw mag-take ulit. Yun. Hindi, pwede daw mag-take ulit nung... Kung nakalimutan. Pero feeling ko, kailangan mo lang gawin yun pagka hindi ka magiging regular. Hindi mo siya gagawin regular. Hindi ko alam talaga na makakalutang ako sa tubig. Galing. Sabi nga niya, snorkel daw dun sa may reef. Kung wala siya, gusto ko tanong sa kanya, sure ka? Tapos nagigets ko na yung pagkagumanon ka sa tubig. Yung igaganon mo agad yung pump, nagigets ko. Pagka-break mo ng surface, kailangan mo na siya ipedal. Ang ginagawa mo. Pag-aangat ko, tsaka ko lang igaganon. Kaya lumulubog ako. Pero nung last, hindi ka na lumubog eh. Yung siya nagbandog, nag-message din pala kanina. Sabi niya, ang tinanong niya kung hanggang saan na yung kararating, gano'n. Sabi ko, kahapon, di ba, para naging constant tayo na 4 to 5, 4 to 5, gano'n lang. 4.7 ako kahapon. Ngayon, nakapag 7, di ba? 6 lang? 6 lang ba? Visit yung tol ng Yung? Yung tol sa katawan ko, pagka na-break ko na yung PR, na-break ko na yung limit ko, okay, builong. Sobrang saya ko talaga. Nakalutang ako ng tagat. Hindi ako lumumblong. Hindi ako nalunok. Diba nga, yung explain ko sa'yo, may hangin ka naman sa katawan mo. Hanggat may hangin ka sa katawan mo, hindi ka lulubog. Yun nga yung problema na yung paglubog, hindi na yung pag-angat. Pag nasanay ka ng lumangoy. Kung marunong ka na lumangoy. Hindi ko magets yung Dive.
Na, yung gano'n ang paa. Hindi ko nagagalaw na maayos ko talaga. Maski ba yung last? Napanood mo ba yung ano? Pero alam kong hindi ko siya nagagawa ng maayos. Kasi diba sabi niya, pagka sumakit yung ankles o yung calves, ibig sabihin mali yung ginagawa. Pero dapat sa hips daw. Yun dito, oo na ano ko. Pero yun dito Actually, talaga kanina ko lang din na wala na akong ibang gagawin. Mag-practice na. Doon ko lang siya, kasi ngayon hindi masakit yung ano ko ankles ko. Di ba kagabi sumakit? Kaya ko. Sa akin masakit ngayon, yung right. Kasi ang inaano niya sa akin, nasanay na kasi ko pagka dumala ko, ganun yung kamay ko. Huwag mong gamitin yung kamay mo. Kaya hindi ko magawa yung duck dive kasi yung pag ganun ng paa, hindi ko nga siya makuha pa ng maayos. Paano ko aanihin yung velocity ba yun? Pero isipin mo, yun yung dapat bibigay kong cue sa'yo kanina. Pag nagba-back spike push-up, nagagawa mo yung back spike push-ups, di ba? Yun yung itsura mo dapat. Ayun, yung isa ko pa sasabihin. Kanina kasi pagkatapos nung unang go, di ba ako yung una na pinababa. Pag-aangat ko, sobrang pagod na pagod ako. Yung ang sakit talaga ng ganito ko. Tapos, alam mo yun, nung pangalawa na, tsaka nung mga sumunod, gusto ko nang sabihin na ayoko na muna. At pagka tinanong niya, bakit? Tapos sinabi ko, kasi masakit yung ganito ko. Sabihin niya reason. Di naman siguro. Di ba nga, pinaano nila na dapat walang pain. Kaya nga sinuway ka nyo, sinabi mo na titiisin yung sakit. Sabi niya, hindi po, dapat walang pain. Pero kung di lang talaga masakit sa tenga yung pinakuli, parang kaya ko pang abutin hanggang doon sa may. Kailang lang ba? Tatlo lang yung dive ko kanina. Kulit ng ilong mo eh.